pumili ng innovation card, ito ang inyong reading. So, bilang nagkaroon na flower. I don't know where it came. Which is very interesting. So, tingnan natin kung ano ang dapat mong New Year's resolution sa darating na taon. I'm sensing na magsisimula ka uli sa umpisa. Hanggat sa hindi ka nagbabago. Na-sense ko rin na iwasan mong maimpluwensyahan. Kasi madalas kami namalas dahil sa impluwensya ng tao sa paligid. Can be it's about with regards to your family. Baka tinuturo ka nila, let's say, sa course na hindi naman dapat sa'yo. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing as well na meron kang hater sa paligid. Parang meron bang evil snake nakakilala mo. Yung iba sa inyo, katrabaho nyo siguro ito or kaklase, pwede rin. Basta mag-ingat kayo sa taong ito na ahas. Kasi anytime, baka i-betray ka niya. Siguro sa ngayon, pinagmamalaki ka niya, but yet behind the scenes, parang may iba siyang motive or may masama siyang pinabalak. So, mag-ingat sa ahas. So, you have to live and learn and chosen. So, yung dapat mong matutunan sa iyong buhay is to find or figure out kung ano talaga yung gusto mo. Kasi tulad na nabanggit ko sa inyo kanina na may problema kasi may tao sa inyong buhay na nagko-control sa iyo, na pinipilit ka, na pili ng bagay na hindi dapat sa'yo. So, yung New Year's resolution mo na this time around, you have to choose something na talagang swak sa'yo at hindi pwede na sundin mo yung mga sinasabi ng iba, lalo na kung nabagyan sa kalooban mo. Okay? And so, this is with regards sa inyong career. So, kung sino man yung tao na nag-impluwensya sa inyo to go after something, itong tao na to, nakita niya may nakasuot na maskara sa kanya. Na mapagbalat kayo siya, guys. Siguro inisip nyo tunay siyang kaibigan or kamag-anak mo na caring sa'yo, but yet, you know, parang siya may masamang binabalak sa'yo with regards sa career. So, I'm sensing na kailangan nung mag-ingat palagi, okay? Nalulungkot ako dito kasi I'm sensing na whomever this is, minahal mo siya maybe as a friend, maybe as a lover, or can be a relative kasi inisip mo na tinutulungan ka niya magdesisyon. Hindi mo alam behind the scenes, sinanakawan ka na, or can be parang ninakaw niya yung youth mo or yung panahon mo kasi baka nangyari dito is nag-push forward ka sa course na hindi naman dapat sa'yo or nag-resonate, so nasayang yung panahon. Kasi in the end of the day, baka mag-iba ka talaga ng gusto marating sa buhay. So, you have the worship. So, yung New Year's resolution mo, guys, please avoid thinking too much about the people around you as someone na talagang parang tinitingala mo. Let's say, kinda like elderly sila, but yet they do have negative motive, which is not really good. I think that yung New Year's resolution mo is dapat mag-break free ka sa, you know, mga bagay na binabanggit nila na ito ka dapat and so on. Dapat you need to learn how to open up to them. Sabihin mo yung totoo sa kanila na ito yung gusto mong course, ito yung gusto mong marating sa buhay. Okay? Kasi in the end of the day, ikaw yung magdurusa at hindi sila. Kasi buhay mo yan eh. Kung di mag-resonate, paano
paano ka pagaganahan? Like, let's say, kung magkakaroon ka na work someday, napunta ka sa trabaho na hindi mo talaga gusto, okay, how can you have that passion to do your work, di ba? So, you have the gift and imagination. So, yun nga, may malaking distort na sa inyong buhay. Yung dapat dito ay may change. Dapat alisin mo yung imagination. Kasi baka yung nangyari dito is tanggap ng ideas and you thought it's a gift. Nakakabuti yan sa inyo kasi inisip mo na tinutulungan ka mag-isip, as you can see here. Dahil sa pagmamahal mo, of course, you follow kasi parte yun ng commandment, diba? But yet, yung nasisira rin dito kasi yung buhay ninyo. So, break free from that illusion and you need to know more about yourself. Okay, kung anong gusto mo. So, I feel like you have to change your course, you have to change your job, depende talaga sa gusto mong marating. So, anyway, you could be someone that is definitely authentic at ito yung nangyayari. Nakala mo lahat ng tao sa paligid ay mabuti sa'yo. Okay, at saka akala mo lahat tumutulong kasi that's who you are. You are somebody who help others, somebody who tell the truth, and so on. Okay? Pero nalungkot ako dito kasi you're not aware that kung sino man itong mga tao sa paligid mo, they are snakes. They're trying to manipulate your work or kung ano mangyari sa future mo. So, we have innovation. So, I'm sensing it's more likely about yourself. Kasi meron kang bagay na sigurong gustong-gustong gawin sa inyong buhay. Pero hindi mo ma-push forward kasi nga pinipilit ka sa ibang course or pinipilit ka sa ibang trabaho. Kasi I feel na meron ka ng inspiration kung anong gustong marating sa buhay. So, yung New Year's resolution mo is know how to listen to yourself. Okay? Focus ka dapat sa bagay na tingin mo talaga yung dapat na para sa'yo. Hindi yung para footsteps ng iba. Kasi yung ibang tao dyan, gusto nilang ganun yung kanilang anak kasi, they could be a family of doctors, they could be a family of nurses, and so on. Dapat ikaw din. Parang ganun ba? So, hindi maganda yon lalo na kung hindi mo naman talaga forte yung bagay na yun. So, I think these people also need to learn how to actually respect your decisions, okay, and not to manipulate things with regards to you or others in your family. I'm sensing justice, okay, so, kasi haba yung panahon mo guys, kapag wala ka sa tamang lugar, parang marami na sayang na years na rin. So, you have the true story. So, this is more likely about your energy. Kasi based sa energy mo, you are somebody who's very authentic. Nagsasabi ka ng totoo at hindi ka nagsisinungaling. So, we have the hate in either way. So, we also have one of the greatest blessings, regalo ko yung create your own happiness to. So, it's more on one of the greatest blessings, but it's in reverse. So, ito siguro nangyayari sa iyong buhay. At alam mo yan sa sarili mo that you are in this love and hate moment sa inyong buhay. Kasi, you're finally figuring out na kung ano man ang landas na napunta ka dahil sa mga taong ito, mafe-feel mo someday that this is not a blessing. Kasi sa ngayon, maybe you're thinking, like, kung ano man ang pinakita sa inyo ng mga tao na yan, it's a blessing. Ito yung perspective mo as of this time. But darating ang panahon that you will definitely hate what they put you through. Kaya naka-either way din yan. Kasi sa ngayon, you could be loving what you have currently, but yet, darating yung panahon na i-hate nyo yun. Which is sad. So, we have the hope here, and we also have the bless. So, kabaligtaran na set natin dito. So, ibig sabihin na nun, guys, na after nung pagdinilay nyo, kung ano talaga yung gusto nyo, after realizing things, mangyari niyan is magkakaroon ka ng
another thing that will happen to your life, which is starting all over again. But when it happened, remember to have hope and remember that it's a blessing as well na magsimula ka muli. But this time around, you really need to learn your lesson. As you can see, you have to choose something that you feel like you really like. Hindi yung like ng iba. Kasi remind yourself na hindi ito yung buhay nila, buhay mo to. Kung masira ang buhay mo, ano mangyayari sa'yo? Ay mangyayari pa sa kanila kung masira yung buhay mo. So, ikaw yung mas maapektuhan. To be honest with you, kasi ninakawan ka nila ng years. So, we have this one, Chariot. It's an easier way. So, siguro nga may pumipigil sa'yo na umangat ka kasi nakita natin dito. So, it's more likely the snake. I feel like snake in your family that is avoiding you on pushing forward on what you want to achieve in your life. So, we have this one. So, with regards to relationship na rin. Okay, naalala ko tuloy yung storya ng tita ko actually. Nalulungkot ako for her. Ano siya? Kasi, meron siyang mahigpit na magulang na nanay. Ayaw siya magkaroon ng jowa. Mapanon na pwede pa siya manganak. Tapos saka lang siya nagkapangasawa nung matanda na yung nanay niya. Okay, matandang-matanda na si tita to the point na hindi na siya pwede manganak. Nangyari is, namatay siya na walang anak. Walang nagmana, kundi yung pinsan ko na lang yung nagmana nung kung ano man ang meron siya, kung ano man naiwan ng magulang niya. So, yun yung nangyari. Nakakalungkot lang. So, nalulungkot ako dito if these people are trying to block you even from having this love life. Having a chance even to have a baby. See? Love life. Pati love life mo, sila rin yung nag-iimpluwensya. So, mag-ingat ka sa ganyan tao, guys. Hindi lang sa love life, sa career din. Siguro pinipilit ka nila sa connection na ayaw mo. Yun din siguro yung nangyayari, hindi lang sa career. Nalungkot ako dito kasi even si love life, hinahawakan din nila sa leeg yung buhay mo. So, basically, yung resolution mo, guys, you really have to learn how to follow your heart. Hindi sa mga payo sa'yo ng mga tao sa paligid. Kasi ikaw talaga yung maapektuhan dyan in the end. Hindi mo ma-enjoy yung iyong life kung patuloy kang nakalagay sa isang box. By the way, nabanggit ko ang pinsan ko sa inyo kanina, hindi yung anak ni tita, anak yun ng iba kong tita. Alright, yung nagmana. Another dimension. So, I'm sensing more on popularity and joy. Siguro, yun yung gusto mo mangyari na gusto maging influencer. Meron kang bagay na kinakatuwa, parang gusto mong i-express. Siguro ito yung nangyayari na dahil hindi ka makapag-push forward kung ano yung gusto mong career, ginawa mo na lang na parang hobby. Kung naman ang gusto mo, or pwede rin negosyo, I feel like you might have a sideline kung sakali, if ever you push forward kung ano yung gusto ng mga tao for you. So, anyway, ito yung malungkot. Okay, if ever it's about love life, na pinipilit nila na maging kayo, mag-ending yung love life na yun. Kasi, hindi maganda yung foundation. Hindi mo talaga mahal kung sino man ng tao na pinupush nila sa inyo.
At ito yung nangyari sa'yo, nagkakaroon ka ng sadness, depression, and hurt within kasi hindi mo natupad kung ano yung gusto mo. As you can see. So far, I think you're aware of what you really like. To be honest with you, ito siguro yung feeling na gusto mo makamtan. But as of now, you can't kasi nga may pumipigil. So, may problema or issue with regards sa career. Tapos, hindi mo basta-basta ito matatakasan kasi nga maraming nasayang na oras at panahon. As you can see. So, malungkot si love life, ganun din si career. As you can see. And I'm sensing na may awa sa iyo yung Panginoon kasi if ever you're forced on, especially sa love life, dati ang panahon na may makikilala ka talaga na magugustuhan mo or mag-resonate sa inyo. Or pwede rin trabaho or business talaga mag-resonate. And you keep on feeling drawn to it. Ito yung pakiramdam mo. So make sure you follow your heart. As you can see. Kasi, okay, someday you will realize this. Na kung sino man yung tinitingala mo, na akala mo helpful sa'yo with regards sa decision making, with regards sa, I feel na plastic, yun ang nafe-feel ko. So, with regards sa mga bagay-bagay, itong taon na to pala, hindi ka tinutulungan. Parang tinutulungan ka niya bumagsak, or magkaroon ng hadlang sa let's say yung love life or yung work na rin. Hugs to every one of you. I don't know why, but I think some of you didn't realize it yet. Honestly, parang naka-hold on pa rin kayo sa taong ito. But yet, someday kung maapektuhan ka na, saka mo ito marirealize. Napaka-importante talaga guys to follow what your heart desires, lalong-lalo na sa love life. Kasi to be honest, mahirap turuan ng pusong mahalin ng bagay na hindi mo talaga mahal. Kahit pilit mo minamahal, pilit mo tanggapin, mahirap. Parang feeling mo, hanap-hanapin mo talaga yung parang magpapagaan ng iyong kalooban. Honestly, hanap-hanapin mo to. Kung hindi yun nabigay ng taong yun na pinipilit nila sa inyo, talagang may tendency ka maghanap ng iba. Honestly, so far, sa bandang huli, may kita mo naman. So you can see, ganun din sa work. Kung sakaling naguguluhan ka pa sa career. So this is actually sad. So yung New Year's resolution natin, with regards to this one, huwag kang masyadong magtiwala. Okay, yan kasi yung kahinaan ng mga tao na authentic at mga tao mabubuti. At saka yung kahinaan na rin ng mga tao na nag-study sa Catholic school. Kasi they assume na people around them are good. Kasi nga meron subject about religion at saka good manners and right conduct na rin. So you could have assumed that people around you adopted those things in their heart. Nalungkot dito kasi may mga tao na hindi nila actually kinip kung ano yung napag-aralan nila. Gumawa sila ng masama at negative. Parang opposite ba dun sa kanila natutunan. Okay? Tsaka, let's say yung tao na yun, religious siya, pero with regards sa, let's say, ina-apply ba yung mga tinuturo ng Diyos? Parang hindi, diba? So, may mga ganong tao na hindi porket nag-aral sila sa ganyan, hindi porket sila ay may religion, ganun sila, mabait sila whatsoever. May mga taong masasama, and that is what you need to be aware about. Kasi nalungkot ako dito kasi sa bandang huli mo pa ma-realize na kung ano man ang gusto nila mangyari sa iyo, it's something that is definitely not a blessing, but something that you will hate someday. Okay, so importante rin talaga lalong-lalo na sa love life na rin na piliin nyo talaga yung magpapaligaya sa inyo at hindi lang yung pilit lang. Okay? So, anyway, that's it with regards to your reading. Hugs to every one of you. Ang deep ng reading ninyo. And
I hope you may find that strength to follow your heart, to follow your dreams and desires. Kumapit kayo sa Panginoon, mag-pray kayo sa Kanya na i-guide kayo. Kung sakali man napunta na talaga kayo sa maling landas with regards sa career nyo or love life, pray to God to help you to go to the right path for you. At alam ko guys, kahit na hindi kayo ipagdasal noon, lalagay ka ng Panginoon sa tama. Okay, kahit it may take years, it's still a blessing, you know. Maging thankful kayo kay God once that this bondage will be removed from you. And I feel like you have to have patience na rin. Okay, and I feel na prayers talaga yung most likely important na rin sa inyong buhay. So anyway, that's it. And God bless all of you.